Lahat, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon nga po ay ating ginugunita ang mga anghel na tagatanod, ang ating guardian angel. Marahil, hindi sa panahon ngayon, maraming tao nang hindi ganon kalalim ang pagdidibosyon sa mga anghel. Pero tingnan natin ang mga pagbasa ngayon. Sabi ng Diyos, ito ang sinabi ng Panginoon, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Ang anghel ang ating guide, no? Yan ang nag-guide sa ating paglalakbay sa mundong ito. Yan ang ating guide. Ang problema nga lamang sa atin, tayo hirap makinig sa boses ng mga spiritual beings. No, yung mga anghel. Ang problema sa atin, tayo talagang hirap maunawaan ang mensahe ng Diyos na ipinararating sa atin sa pamamagitan ng mga anghel. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang anghel. Meron tayong tagatanod. At tingnan ninyo, ang sabi ni Jesus, ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ibig sabihin, ang ating mga anghel, lagi yang nasa harapan ng Diyos, nagre-report sa Diyos ng ating ginagawa. At yan ang ating guide. Ano ang ating mga anghel? At pag tayo nakinig sa kanila, dadalhin yan sa tama. Yun nga lamang, talagang ang hirap pag ang tao'y hindi nagdadasal, kapag ang tao'y hindi nagninilay, at kapag ang tao ay hindi katulad ng isang bata na hindi pure, na hindi malinis, at pag ang kanyang puso ay madumi, masama, hindi mo may enjoy ang presensya ng mga anghel. Sapagkat hindi mo sila gugustuhin kapag masama ang iyong nasa sa loob. Hindi mo gugustuhin na may anghel kang gabay kapag ikaw ay masama, pag ang puso mo'y masama. No? Kukontrahin ka niyan. No? Kaya ikaw, sa iyong buhay, talagang mag-i-struggle ka ng lubos. No? Kaya kung gusto mong makinig sa mga anghel, ang sabi ni Jesus, gumaya kayo sa bata. Linisin ninyo ang inyong puso. Tandaan natin, nung tayo binyagan, nung tayo bata, na tayo binyagan, tayo'y nalinis. Malinis na malinis. Wala tayong bahid-dungis ng anumang kasalanan. Inalis ng binyag. Pero habang tayo'y lumalaki, nagkakaisip, alam natin ang tama at mali, kalimitan, ang ating napipili lagi sa ating buhay ay kasalanan at mali, yun ang nagpapadumi sa atin. Samantalang tayo nilinis ng Diyos. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, para tayo sa panahon ngayon, para tayo ma-guide sa ating paglalakbay at maging tamang-tama ang ating pupuntahan at maging ang dulong hantungan natin ay ang Diyos. Dadalhin tayo sa Diyos ng mga anghel. Araw-araw, ang gusto ng mga anghel, tayo sa Diyos pumunta. Araw-araw. Pero pag ikaw ay hindi nga malinis ang iyong puso, may hirapan ka. Padalwa, yung ingatan na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Hindi lamang ang binabanggit dito ni Jesus, hindi lamang yung mga bata,
kundi yung mga taong ang turing ay mababa ang dignidad. Mga maliliit din yan, no? Yung mga mahihirap, yung mga ang turing ng sambayanan ng mundo'y mga maliliit lamang. Sabi ni Jesus, huwag nyo silang hahamakin sapagkat ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng Diyos. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayong tayo nagdiriwang ng kapiyastahan ng ating mga anghel na tagabantay, na ating anghel na mga tagatanod. Nawa, una, malinis natin ang ating puso, ang ating kalooban, na maging katulad tayo ng kalooban ng isang batang malinis na malinis.